Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ngayon ng ika-112 founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. So ito, video message. Mamaya ikumpara natin doon sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr. na wala akong nakita o napanood pa na video message, just a piece of paper. Ito, ang ating Vice Presidente. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Sa loob ng mahigit isang siglo, ang INC ay nananatiling haligi ng pananampalataya at pagkakaisa sa ating bansa. Sa pamamagitan ng inyong mga programa sa edukasyon, kabuhayan, at mabilis na pagtugon sa mga sakuna, patuloy ninyong ipinapakita ang tunay na kahulugan ng malasakit sa kapwang Pilipino. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Sa panahong nahaharap ang ating lipunan sa mga pagsubok sa ekonomiya at moralidad, ang inyong disiplina at matatag na pamumuno ay gumagabay sa ating mga kababayan tungo sa katwiran at kapayapaan. Kaisa ninyo ako sa panalangin para sa patuloy na pag-unlad ng iyong kawan, sa gabay at pamamahala ng inyong kapatid na Eduardo V. Manalo. Naway ang magpatuloy ang INC bilang katuwang sa pamahalaan, sa pagpapatibay ng karakter ng ating mamamayan at sa pagtataguyod ng mas ligtas at maunlad na bansa. I wish the entire Iglesia ni Cristo a blessed anniversary. May your shared faith and devotion continue to strengthen the foundations of our nation. Maligayang anibersaryo. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang ating bayan. Wow. Gandang mensahe, ano? Ulitin ko, ang Pangulong Marcos Jr. nagbigay din ng mensahe, halos pareho sila ng sinasabi. Written statement lang yung nabasa ko sa Pangulo, walang video message. So, dito mo makikita ang kaibahan ng leadership style nila. Itong kay BP Sara is personal eh. Kaya she took time to record. Nag-effort siya talaga na magbigay ng mensahe. Samantalang Pangulo, baka speech writer lang ang sumulat noon eh. Kulang kulang ang dating. Sa akin lang ito I don't know. Itong si BP Sara is somebody who can, madali siyang makarelate kahit sino. Kahit ordinaryong tao, o kahit ito, matataas na sa lipunan, malaking organisasyon. Ano siya? Genuine yung pakikitungo niya. Ang Pangulo, I don't know. Sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, nagbigay ng mensahe ang Pangulo, nagbigay ang mensahe ng Vice Pangulo. Alin sa kanila ang tatanggapin yung mensahe? Alin sa kanila ang mas sincero na galing sa puso? Kung akong tatanungin nyo, yung kay Pangulo is ano lang yun? Ritual. I'm sorry to say this, nabasa ko lang sa mga comments pasip-sip.
Masipsip, kulang sa sinseridad. Bakit? Anong basihan ko na kulang sa sinseridad? Tingnan nyo ang ginawa nila kay Senator Rodante Marcoleta. Ako hindi ako member ng Iglesia ni Cristo, kaya lang masakit sa loob ko na ngayon nakakulong si Senator Marcoleta. Pinakulong ng administrasyong ito. Selective justice. Di ba, 3 days na rally ang Iglesia how many weeks ago bago ikulong si Kasi selective justice. So kung ako nga na hindi member ng iglesia, nasasaktan ako sa ginawa nila kay Senator Marcoleta nakakulong ngayon. How much more sila? Leadership man or ordinary members? Kaya yung pagbati ng Pangulo, I don't know kung anong dating sa kanila. But itong mensahe ni BP Sara, I believe, natutuwa, tatanggapin ng buong puso ng mga leadership and members ng iglesia itong taus-pusong pagbati ni BP Sara. Tingnan nyo nung dinala na nung may warrant of arrest na si Senator Marcoleta at nag-surrender sa PNP. Nung nandun pa siya sa PNP General Hospital, sino ang unang bumisita? Ating Vice Presidente. Anong ng Pangulo? Nagpadala ba siya? Siya mismo wala O kahit man lang representative o ano. Bakit niya bibisitahin? Silang nagpakulong. But ang BP Sara Duterte natin, nandun siya. I think nagbigay siya ang paboritong pagkain ni Senator Marcoleta is hopya Hopya and burger. Yon ang dinala ni BP Sara. So, mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, mabuhay po kayo. Kasama nyo kami. Kahit hindi kami members ng Iglesia ni Cristo, I believe marami ang nagdarasal sa kaligtasan at hustisya para sa minamahal natin kapatid na si Senator Rodante Marcoleta. Excuse me. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Excuse me. Ni sila ang natagaan o gero. Mag-atop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay mi. Dili yan Oo. ulanan kama sa nagkahatag sa akin. Oo. Pila na rin mong edad ante? Kuan adman 51. 51. Pila rin mong anak? Siya walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Pay wa pa makpuminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat
kami sin